tayo sa ating ito. issue ngayon, joint management ng China at saka ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kasi dyan sila talaga tayo pinag-iinitan. Ano ang take dito ng mga analyst, mga kapuso? Nasa linya natin si Dr. Chester Cabalza, Security Analyst at President and Founder, International Development and Security Cooperation. Dr. Cabalza, good morning. Kami po si Weng and Weng. Magandang umaga po. Welcome po sa Double Wang, sa Double B. Yes, ma'am and sir. Ma'am Weng and Sir Weng. Magandang umaga po. Good morning, sir. Ano ang tingin ninyo doon sa biglang pag-aalok ng China ng joint management sa Ayungin Shoal? Nako, very, it has to be well thought of. Kailangan pag-isipan talaga ito ng Pilipinas kasi nga, ang nangyari dito ay offer ito ng China. Merong in the past na nag-offer sila tapos hindi nila finulfill. Mm-hmm. I mean, it's taking opportunity and talagang napakahirap ng sitwasyon because of course yung trauma na dala nila sa atin. At the same time, of course, meron ding white elephant in the room dahil may alliance tayo sa US. Malamang baka may mga concessions tayong gagawin at kung mangyari yun, baka may magtatampo. So, napakahirap ng sitwasyon ngayon ng Pilipinas, no? But at the same time, ano rin siya, ang tawag ko dito sa Fox Pass na ito parang crisis management. Yes. Pag sinabi mo kasi crisis, it's an opportunity. At the same time, pwede rin siyang bad luck kasi mamaya magkamali rin tayo, no? Ganun talaga ang alam mo ang mga bansa po, para mga tao rin yan nagde-decide din siya. Minsan for its advancement, minsan hindi rin papala rin. But ang sitwasyon kasi is very risky, no? May mga precedents kasi kung bakit ganito yung feeling natin, no? Parang hirap tayong pagkatiwalaan na ang China, ganun ba? Mapapagkatiwalaan pa ba natin ang China? Oo nga, kaya medyo hirap ako ng diplomatic words kasi siyempre pag nag-uusap ka, dapat diplomatic din yung mga yung mga salita na sasabihin po. Oo. But of course, no, ang baka naman sincere, no? Depende kasi yan sa sa level ng pag-uusap. Kaya alam niyo po, during conflict, kailangan talaga natin ng mga magagaling na mga diplomats. Yes. No? Meron tayong mga examples in the past, no? Gamitin natin yung sabihin na natin yung Thailand noong Second World War, World War II. Although na-criticize sila dahil nga inalaw nila yung bansa nila maging buffer zone at kinilala sila na yung bansang hindi sinakop dito sa Timog Silangang Asya. Pero nakita natin kung paano maglaro yung kanilang mga diplomats, no? So dito natin ngayon makikita, masusukat din kung gaano kagaling itong mga diplomats natin, no? Kung paano sila maging innovative sa kanilang mga negotiation skills kasi siyempre may asymmetrical relationship plus at the same time maraming nangyari sa ating recent history, no? Alam natin yung problema natin with China nagpasaya noong 1995 hanggang sa mas patindi yung nangyari, may naputulan na ng daliri, tapos recently may na-aksidenteng Chinese, pero tinulungan natin at naputulan din ng daliri. Pero alam niyo yun, very, may world war, but at the same time, dito rin natin makikita kung gaano kagaling ang mga pangulo ng Pilipinas at ng China sa sitwasyon na ito. Dr. Cabalza, ngayon ang direksyon nata ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi tayo nagkakamali, pababain ang tensyon sa area na yan o sa West Philippine Sea, pangkalahatan. Ito bang move ay somehow pwede na sabihin na ito ay desisyon na ng ating pamahalaan, wala hong impluwensya ng anumang bansa
na desisyon to. Hindi na tayo nananawagan na o i-imply na natin dito ang Mutual Defense Treaty. Walang ganoon eh. Wala kang narinig sa pamahalaan na humihingi ng ayuda mula sa Amerika. Tama po kayo doon dahil meron din kasi pagkukulang doon sa bilateral relationship natin with the US dahil doon sa vagueness ng Mutual Defense Treaty na naisulat pa noong 1951. Halimbawa na lamang yung Article 3, sinasabi doon na kailangan may consultation yung foreign secretaries ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Pero yung consultation na yun, mag-uusap pa lamang sila kung ano yung gagawin nila. Yung June 17, halimbawa, hindi nga nagkaintindihan, no? Prior to June 17, 2012, no? Hiningi natin yung, kumbaga pwede mo nang gamitin actually yung incident. MDT. Yes, ibig sabihin, po, no? hindi alam din ng Pangulo na hindi natin mapapanghawakan ng MDT kapag nagkaroon talaga ng banggaan na mainit dyan po sa West Philippine Sea. Yes po, dahil hindi rin malinaw po ano yung yung exact definition. Yung halimbawa, yung armed attack nga, hindi pa nagtalo pa tayo doon. Gray zone pala yung gamit ng China ngayon. Yes. Hindi siya umabot unless baguhin ni China yung definition ng gray zone or iangat yung gray zone as an armed attack. No? Or hindi rin dapat siguro pinili ng Pangulo na i-insist yung Mutual Defense Treaty dahil pag in-insist mo yon, ibig sabihin, gera na tayo. Oo, iniiwasan niya yon ng Pangulo. Tama. Yes, okay. At ang basa ko rin po dito, hinayaan ng Pangulo na mag-usap ang Pilipinas at ang China. Although kasi in the past speeches, sinasabi niya na na he is not closing his doors to Beijing, to China, no? Malinaw naman yun sa mga, kung analyze mo lahat ng mga speeches niya. No, I think, maganda, very clever din itong ginawa niya. Okay. Kasi of course, kapag nakipag-usap ka kay China, nalaman na natin yung mga stand niya, na negotiable lahat yung mga sovereignty rights niya doon sa West Philippine Sea. Di yun ang sabihin natin kay US, ito ang gusto ng China. So, instead because we are depending so much on the US. Hindi, bakit ba natin sasabihin pala? Bakit kailangan natin magpasintabi sa US? Kasi dun sa article, dun po kasi sa Article 3, sinasabi may consultation. Kasi if you're going to invoke MDT, but if you're going to have bilateral talks with China, it's a perdo ng US, di po ba? Kasi po, ang basa ko dito, this will not be the last attack of China. Meron pa rin siyang mangyayari. So at least ngayon, nag-uusap si Philippines at China, but later on, pag nagtawag naman si US kay Philippines, mag-usap tayo kasi yun na nakasaad dun sa Article 3, may consultation. So, narinig na namin ang side China, ito ang lahat ng kanyang sinabi, then what can you offer to us? Okay. Dapat pala, Professor, ngayon pa lang, pinag-uusapan na yan ng US at China kung ano ba yung talaga yung mga, kumbaga para kang may terms of reference na exact, hindi ba? Para kung ano man ang dumating na sitwasyon, meron ka ng meron ka ng board na pwede kang maging springboard mo para ma-invoke mo talaga ang MDT. Hindi yung doon pa lang tayo magkukonsulta, mainit na sitwasyon. Diba? I think dun po kasi yung grayness or yung vagueness ng MDT, no? Kasi nga, nung sinulat sa 1951, di lahat natin nakita itong sa gray zone tactics, tapos naging naval siya instead of land-based. So, ganun mo nagbago po, nag-evolve. Correct. Sir, itong kung magkakaroon ng tinatawag na joint management, pakiintindi ano bang nakikita niyo paano natin paano tayo magiging magkatuwang sa pamamahala diyan sa Ayungin Shoal? Yung joint management in its direct definition, no? Hating kapatid kumbaga yan, no? Nako, kahit po i-easy natin yan. Yes po, ganun lang yun by definition muna, no? Kasi nga halimbawa maganda kasi yung nagde-define tayo para medyo para malinaw talaga. Hating kapatid. Yun yung hating kapatid yan. Di ba may mga kahati tayo, maliban sa China, Taiwan, tsaka Vietnam, dyan sa Thomas Shoal, Ayungin Shoal? Yes po, no? Pero mukha yung yung
geography ni China. Sir Thomas Ah, Shoal or yung Ayungin Shoal natin is within our EEZ. 200 nautical miles. No, Okay. yung EEZ natin under UNCLOS nakasaad teritoryo natin 'yon. Maritime part ng maritime feature natin 'yon. Pero dahil nga yung historical claims ni China na kanya lahat 'yun. No, doon tayo na medyo nagtatalo. Legally meron tayong legal basis. So, hating kapatid na lang, hating kapatid. Hating kapatid, okay. So, ganun po. Ang problema dito, very highly political yung situation at very volatile. Halimbawa, in the future, may bago na naman tayong presidente or even within the presidency of Bongbong Marcos, hindi na naman nagkaintindihan. Alam nyo po, agawan base. Naagaw na nga yung naagaw na nga sa atin yung Scarborough Shoal, although hindi natin ginigip up yan. Mamaya, mabawasan na naman yung 8. Doon sa 8 na yun, mabawasan na naman. Sige, diba? so dapat magagaling yung mga pag-dialogo dito sa China sa usapin ng Mabantayan pamamahala. natin. Sa Nabitin Ayungin ako Shoal. doon, Dr. Sige. Chelsea Cabalsa, pero Usap tayo next sana time. next week mag-usap ulit tayo kasi gusto ko itanong. Sure. Ang joint management ba ay pwedeng Hating kapatid. hindi, ibig sabihin makakabuti ba sa interes ng bansa natin o hindi? Pwede ba tayong Dr. Cabalsa, magte-text ako ulit sa inyo ha. Sige. Doc, thank you. Thank Good you, sir. morning. Okay, bye-bye. Good morning, sir. Putol-putol ang linya. Pero salamat ho, Dr. Chester Cabalsa, Security Analyst, President and Founder ng International Development and Security Cooperation.